Before anything else, magandang gabi sa inyo mga kababayan ko. But bago yan, mag-umpisa ang aming discussion, let me just read a short message. Babasahin ko. Let me extend the nation's deepest condolences to the families of our soldiers and civilians who perished in the one C-130 crash in Sulu Sunday, July 4. The passengers were given immediate medical attendance and further treatment. The Filipino people recognizes and will always remember our soldiers' deep devotion to duty. To their families, please accept the love and prayers of a grateful nation. To the civilians of Zulu, mainly the Tausugs, who assisted government in rescuing the passengers of the crash, maraming salamat. Sukran. We will begin now. Just make your, alam naman natin ang ano. I give first to Secretary Duque. You can just give a short talk, sir. Total, alam naman natin ang kaninang umaga nag-report na daw kayo. Yes, sir. Okay. So, sir, if with your permission, I will just report on the Taal volcano, yung sa health situation, sir. Ayan, sir. Thank you. Magandang gabi ho, Mr. President, and to my fellow cabinet members and Senator Bongo, Chair of the Committee on Health. Simulan po namin ang aming ulat sa updates ukol sa Taal volcano activity. At ayon po sa ulat ng PHIVOLS at DOH Health Emergency Management Bureau, mayroon pong mataas na volcanic sulfur dioxide gas emission mula sa bulkang Taal na may daily average na 26,628 tons per day simula nung naging level 3 po ito. As of July 4, mayroon na po tayo 1,498 families or 5,999 individuals na mula sa Batangas at Karatig Bayan sa Region 4A na naapektuhan ng Taal volcano activity. At sa 18 evacuation centers naman po sa Batangas, mayroon pong namamalaging 1,064 families or 3,615 individuals. Next slide, please. Patuloy ang pagbaba ng aming ahensya ng mga logistical support sa Region 4A at sa probinsya ng Batangas. At ito pong July 5, nung Lunes na ipamahagi na natin ang higit 1.6 million thereabouts worth of commodities sa CHD 4A, Batangas Provincial Health Team Office at sa Bayan ng Laurel, Batangas. At kabilang sa mga commodities na ito, ang mga personal protective equipment at water containers para masigurong protektado ang ating mga kababayan sa abo at hangin na nilalabas ng Taal volcano at para masigurong ligtas ang inumin tubig sa ating pong mga kababayan. Patuloy kami nakikipag-ugnayan sa Region 4A, Batangas Province at sa PHIVOLS upang masigurong walang individual o pamilya ang hindi mabibigyan ng karampatang tulong pangkalusugan. So next slide. Ito lang ho, sir. Just give a very quick update on the confirmed cases. And then I'll proceed to the pangunahin na mensahe, Mr. President. Next slide. So again, yung ating pong total cases as of today, 1.4 million thereabouts. Meron po tayo na idagdag na 4,114 na bagong mga kaso at ang active cases natin ay 49,613. May naidagdag po tayo na mga 5,000 plus na bagong kaso.
Samantalang ang recoveries po natin umabot na sa 94.82% at meron pong mga gumaling na dagdag 6,086. Samantalang ang porsyento ng pumanaw ay nasa 1.75%. At yan po ang total na pumanaw, 25,296. Cumulative po yan at meron po tayo na idagdag na 104. So, next slide. Ito naman po, very quickly, yung kulay blue na slide at curve. Yan po yung NCR at makikita natin sa bandang dulo, nagpa-plateau na. Kasama din po yung NCR Plus na kulay green na epidemic curve. Ganun din po, nagpa-plateau, bumabagal na po. Ibig sabihin nito, ang mga bilang ng bagong mga kaso at ang Mindanao naman po ay bahagyang bumaba ng kaunti pero overall tumataas pa rin. Ganun din naman ang Visayas, yung kulay aqua blue or teal color. Ano po? So yung rest of Luzon na pula, yan din, ang nakikita natin ay medyo bumababa, pero meron itong mga huli ay medyo lumalaki din, tumataas ng kaunti ang bilang. So, yan pa rin po ay sa atin updates on the 6,566 samples with lineages. Makikita po dito, dalawang Delta variant cases ang muling natukoy at ang kabuuan po ang 0.3% or 19 samples positive for the said Indian lineage or Delta variant. Samantalang ang Beta variant naman, B1351, o yung dating kilalang South African lineage, ay siya na po ang pinakakaraniwan ngayon na kikita sa biosurveillance, umaabot po ng 21.1% nationally of all the specimens sequence. And ito na po ang pinaka-common na variant. Susunod po ang alpha variant, ang B11.7, asa 18.5%. Samantalang ang atin pong gamma variant o yung P1 ay dalawang samples po ang natukoy dito. Yung pong lumalabas sa mga pahayagan ngayon, Mr. President, yung Lambda variant, wala pa ho tayo nito. Hindi pa ho ito natutuklasan ng Philippine Genome Center. And hopefully, ay ito kasi ay lumalaganap na sa Peru at sa 35 bansa ng Latin America. So, bakit po ito ay pinag-uusapan? Meron pong posibilidad na maging variant of concern siya. Although right now, it is considered or characterized by the WHO as a variant of interest. But one notable feature of this variant is may similarity po siya doon sa mutation na nagaganap sa Delta variant. So pwedeng mas maging transmissible din po ito na variant at pwedeng maka-apekto rin sa effectiveness ng mga bakuna. Pero patuloy pong pinag-aaralan ito. Next slide. Ito naman po, very quickly na lang, we have in the immunization rollout, we have administered about 11.7 million doses with over 2.8 million plus fully vaccinated individuals. At kanina nga po, umaga, kasama ko po ang mga IATF principals at sumaksi sa A4 ceremonial vaccination sa Clark, Pampanga ngayon pong umaga, kanina pong umaga. At next slide. Ito naman po yung atin mga pangunahin mensahe sa ating po mga kababayan. At bilang pagbubuod po, Mr. President, ito ang mga mahalagang mensahe ngayong linggo. Una, sinasalamin ng low-risk classification ng Pilipinas ang kabuuan sitwasyon ng bansa at upang makapagbigay ng mas tiyak na pananaw, pinag-aaralan din natin ang lagay ng iba't ibang rehiyon at lokalidad
tulad ng amin pong ibinahagi kanina. Ikalawa po, nilalayon natin na mas mapababa ang mga naitatalang pumanaw kumpara sa atin peak nung nakaraang taon. At huli, gusto namin ulit bigyan diin ang kahalagahan ng talagang pinaigting na border control upang mapigilan ang pagkalat ng mga karagdagang kaso ng variants of concern na akin pong nabanggit kanina na maaaring maging sanhi ng pagtaas ng mga kaso. So ito na lamang po, Mr. President, ang akin huling bahagi ng ulat ko po sa COVID updates. Maraming salamat po, Mr. President. A few questions, sir, if you may. Yung itong variant ba, sir, na alpha, beta, pati itong delta, can this, it's a mutation of the COVID-19. Well, could they create another second or third wave of infection? It's a big possibility, Mr. President. Although another spikes in cases may be driven not just by the variants but also by increasing mobility of people, the reduced or poor compliance to our minimum public health standards, yung hindi na naman nagmamask o hindi na nagpe-face shield, hindi po sumusunod sa ating physical distancing. So, marami pong mga pwedeng maging dahilan na magkaroon na naman po tayo ng third wave or succeeding waves. Ano po? So, we have to really implement our PDITR strategy plus vaccination to be able to keep our cases down and manage them while we are safely opening up the economy. So it's really a balancing act between health and also of the economy. So buhay at kabuhayan, Mr. President. But one of the most effective methods of controlling a contamination entering into our shores could really be border controls. So, sa pagkangayon, the cases identified in which there is a hibernation ng the delta, alpha pati beta, if there's a breakout, would you say that we have again to close our borders? It's a possibility, Mr. President, because, well, right now, ang border control natin, ang national protocol which you have approved, Mr. President, for the whole country, is talagang yung 10 days facility quarantine, test on the 7th day, and completion of the remaining 4 days in the LGU of residence. So that way, sir, talagang hindi makakalusot itong mga variants, lalo na itong Delta. Because so far, wala pa po tayong evidence of a local case of the Delta variant. So by and large, we have been effective in preventing the introduction of Delta variant into households and into communities. So wala pa po tayo. And we hope to keep it that way, Mr. President. Okay, thank you. Next, we would like to hear the Director General Enrique Bunuingo for his updates sa COVID-19 vaccines. Magandang gabi po, Mr. President, at sa inyong lahat. Bigyan ko lang po kayo ng konting updates doon sa mga vaccines natin na ginagamit dito sa Pilipinas. Can I have my slides, please? Yeah, next slide, please. Sa Mr. President, since last week, meron pong nadagdag actually sa mundo no, na isang bakuna, yung number 19 is a new inactivated virus vaccine coming from China, from a private company called Minhai. Of these 19 approved vaccines all over the world, of course, 8 are already approved in our country, and we have a 9th possible applicant very soon. Next slide, please. As a rundown po, ang mga nagbabago po sa mga bakuna na pinapayagan nating magamit sa Pilipinas, yung pong Pfizer
na vaccine, meron na po ngayon itong emergency use authorization for children 12 years old and above. So all people 12 years old and above, pinapayagan na rin po natin ito. So once mag-expand po ang ating vaccination program, we have at least one vaccine now that can be used on children. Yun naman pong AstraZeneca, this is the second most widely used vaccine that we have now in our country. We recently issued an EUA to the Department of Health for them to be able to accept donations from Japan. May posibilidad daw po na may mag-donate ng AstraZeneca vaccines from Japan. Next slide, please. Yun pong pangalawa dito, yun pong Janssen. Ito po yung ang kakaiba po dito sa Janssen na vaccine, it's a single dose vaccine, no? So kung halimbawa po meron tayong 3 million doses, 3 million na people po ang fully vaccinate because of the Janssen. Isa lang po kasing ineksyon ito. And last week we also issued an EUA to the Department of Health for possible donations coming from the USA nito pong Janssen o yung Johnson & Johnson vaccine. Yung pong Moderna, meron na rin pong dumating sa Pilipinas niyan na first shipment which are currently being used. At yung pong Sinopharm, mukhang inaaral pa po ng DOH din kung paano po yung pag-secure natin ng mga Sinopharm. Next slide please. Yun pong Sputnik, ito po yung Gamaleya, mukhang meron po darating na extra doses this week. Yun pong Sputnik is a 2-dose vaccine with a component 1 and a component 2. And the proponents, the manufacturers of Sputnik, applied for an amendment to their EUA to increase po yung yung dosage ng time between the first dose and the second dose from 21 days to 90 days. However, nung pong inaral ng mga experts natin, ang nire-recommend po ng experts natin is a maximum dose interval of 42 days. So wala naman po problema, ibig sabihin kung ma-delay po ang second dose, but if we give it within 42 days, we have enough reason to believe that the results are going to be very good. At yun po mga expert natin, nag-meeting naman din po sila about delays in vaccine. Kung mga tao, halimbawa po yung mga kababayan natin minsan, nakakalimutan nila or malilate sila kunin yung kanilang second vaccine, second dose. Huwag po kayong matakot dahil kahit po ma-delay kayo ng 1 linggo, 2 linggo, or 3 linggo, it's still worth it to get the second dose because it will still improve and increase your resistance to the COVID-19. Yun pong sa gitna, yung pong Sinovac, Mr. President, today, just this afternoon, they already applied for an amendment of their EUA to include children, and in this case, children from 3 to 17 years old. So this is another potential vaccine that can be used for the pediatric age group. That our vaccine experts are now taking a look at the data and of course asking questions sa proponents and getting more information. So ito po inaaral natin siguro within the month to see if we will be able to allow the use of Sinovac in children. And then the last vaccine po na nagbigay sa atin ng letter of intent at nag-submit na po, published na po yung preliminary data nila for the clinical trial phase 3, which is very, very encouraging, would be yung Novavax. Hinihintay lang po natin na ma-complete nila yung kanilang documents at saka yung kanilang submissions, and we're going to process that as quickly as we can so that we will have another possible source of vaccines. Next slide, please. So ito lang po yung gusto namin paalala sa mga kababayan natin, Mr. President, Kasi nakita naman po natin sa mga reporting natin na ang mga nagkakaroon po ng adverse events following immunization is less than 1% of all those who are vaccinated. And those who get adverse events usually get something very mild. Sakit ng ulo, konting lagnat, sakit sa braso. Very unusual po yung mga moderate to severe adverse events. So the vaccines are safe. And that we've seen that people who are vaccinated, talaga pong bumababa ang number of mga pasyente na nagkaka-COVID, including po sa mga health workers who are exposed to COVID. Basta po nabakunahan, after the first dose, nagdi-decrease ang incidence ng COVID. After the second dose, it goes down even further. And for those who are fully vaccinated, talaga pong konting-konti na lang ang nagkaka-COVID, and when they do get it, it's very mild disease at hindi po sila nauospital.
And that's why we want to remind our countrymen na important po talaga na makumpleto nyo yung inyong doses. Wag po tayong magpahinga doon sa first dose natin, pumunta po tayo sa schedule po natin ng second dose. And between the first and the second dose, kailangan po mag-observe pa rin tayo ng health protocol dahil hindi pa po tayo fully protected after the first dose. Kailangan pa rin magmaskara, mag-face shield at mag-social distancing at maghugas po lagi ng kamay because the maximum protection, Mr. President, really sets in 2 weeks after the second dose. Doon po natin nakikita talagang drastically bumababa na po ang cases at wala na pong namamatay from COVID. And of course, we're all eagerly awaiting po the vaccine effectiveness study which is being conducted by DOH and DOST, pati po yung mga possibility ng cross-matching po ng mga bakuna ay aaralin po yan ng DOST para magabayan po tayo sa ating vaccination program into the next few months and year. Maraming salamat po. I'd like to ask you a few questions. Ito bang yung ang first dose nila would be palagay natin Sinopharm, then the second dose Sinovac. Would there be a dynamics there in terms of toxicity or No sir, not in terms of toxicity. Hindi naman po sa ngayon po kasi usually po ang inaaral po na combination ngayon, Mr. President, is one class and then the second would be another. For example, kung inactivated virus po like Sinovac or Sinopharm yung first, baka yung second dose po ibibigay yung mRNA vaccine like Pfizer and Moderna. And preliminary studies in other countries actually are very encouraging na mukhang tumataas nga po actually yung nagiging end effect na immunity tsaka na immune reaction po ng pasyente. So hindi naman po tayo natatakot sa toxicity. Ang inaaral lang po talaga natin ay kung nakakadagdag po ba doon sa protection na ibibigay kung magmi-mix and match po ng bakuna. And you say that there are tests already done that it will increase the effectiveness of the vaccines if they are mixed. For example, yes sir, meron pong mga preliminary data pero hindi pa po kasi tapos yung mga pag-aaral and na-test na po rin kasi sa mga pasyente na halimbawa po yung first dose nag-allergy kayo, hindi pwedeng ibigay siyempre po yung second dose kaya iba po yung binibigay, no? So it has been tested on several individuals, several groups and the preliminary results po are very positive. wala namang namatay. Wala naman po. Wala naman pong ganun na interaction. Well, anyway, salamat, Dr. Domingo. Then you have Secretary Anyo for drugs, violations of protocols, pati yung preparedness ng gobyerno. Magandang gabi po, Mr. President, fellow public servants and workers in the government. Senator Bongo, magandang gabi po. Hindi pa man po tayo nakakaraos sa problemang dala ng COVID-19. Kailangan pa rin natin maganda para sa mga pagdating na iba pang mga sakuna, alang-alang sa ligtasan ng ating mga kababayan. Kaya po, noon pang Pebrero ng 28 araw ng Pebrero, ay nagbigay na tayo ng mga babala dahil nagkaroon na ng pagliligalig ang Bulkang Taal. At nakapaglabas tayo ng mga memorandum na nagpapaalala sa ating LGUs na maapektuhan ng posibleng pagputok muli ng bulkan na maganda at maging listo. At sa kabila po ng problema ang kinakaharap natin ngayon dahil sa increased volcanic activity ng Taal, patuloy pa rin ang ating programang makapagbigay ng bakuna sa ating mga kababayan. Sa katunayan, naglaan ang NCR ng 3,000 at 500 bakuna para sa evacuation centers sa Batangas para sa ating mga kababayang nais magpabakuna habang pansamantalang nakatira sa mga pasilidad na inilaan ng LGU. At patuloy naman ang implementasyon ng LGU ng Batangas ng minimum health and safety protocols sa mga evacuation centers para sa kaligtasan ng lahat.
At maganda po naman ang paghahanda at ang pag-aksyon ng ating pamahalaan ng Batangas, pangunguna ni Governor Hermelando Mandanas. At dito nga po ay nakapaglikas sila ng 1,034 na pamilya sa probinsya ng Batangas at nakaligtas sa mga ligtas na mga evacuation centers. Habang iba naman ay pinili ang pansamantalang makatira sa kanilang mga kamag-anak malayo sa danger zones na itinalaga ng PhilBox. Napapasalamat si Governor Mandana sa tulong ng nasyonal, lalong-lalo na po ang tulong ng DSWD at tulong ng DOH. Maagap din ang ating mga LGU sa mga preparasyon sakaling maulit ang pagputok ng Bulkang Taal. Sa ating monitoring, Mr. President, lahat po ng local chief executives na 142 LGUs na naapektuhan ng pagputok ng bulkan ay kasalukuyang pinangungunahan ang mga paghahandang ginagawa sa kanilang mga nasasakupan. Next slide, please. Next slide. Ito po yung tala ng numero ng mga na-evacuate nating mga kababayan at mga apektadong pamilya. Ang ating mga mayors po ay present lahat sa kanilang mga nasasakupan. Next slide. Dito po ay nakapaganda rin po ang ating Philippine National Police, ang ating Bureau of Fire Protection, at ang ating BJMP para tulungan ang mga LGUs na nangangailangan ng tulong. So meron po tayong mga i-deploy na search and rescue personnel, minimum public health standard enforcement teams, at mga sangay po sa Bureau of Fire Protection, mayroon po tayong nakalaan ng mga 700 trucks, fire trucks, 14 rescue, hazmat truck, 21 ambulance, at 7 watercraft para po sa lahat ng mga nangangailangan. Next slide. Sa patuloy naman na pagpapatupad ng mga health and safety protocols, sa utos po ng ating Pangulo, nakapagtala ang DILG ng 57,259 na paglabag sa alituntunin ukol sa pagsusuot ng face mask. Ang bilang na ito ay mas mataas ng 6,247 mula noong ating huling ulat itong nakaraang linggo. Tumaas din ang bilang ng mga violators ng mass gathering ayon sa ulat mula ika-28 araw ng Hunyo hanggat ika-5 araw ng Hulyo. Umabot sa 1,007 ang ating tala, 409 na mas mataas kaysa sa naitalang bilang ng violations noong nakaraang linggo. Samantala, umabot naman ng 19,650 ang mga nahuling hindi sumusunod sa physical distancing. Next slide. Narito naman po ang datos ng ating nakalap ng ating PNP at iba pang sangay ng pamahalaan na nagtutulong-tulong upang mapuksa ang pagkalat ng illegal na droga sa bansa. 10 individual na sangkot sa illegal na droga ang kusang sumuko sa otoridad mula ika-27 araw ng Hunyo hanggang ika-3 araw ng buwan ng Hulyo. Sa parehong panahon ito, nagsagawa ang pamunuan ng PNP ng 1,328 operasyon laban sa illegal na droga. May 971 individual ang naaresto, habang 8 naman ang naitalang namatay sa mga naisagawang police operation. Mahigit 7 kilo ng sabu at mahigit 130 kilo ng marijuana ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon ng ating kapulisan at iba pang ahensya. Humigit kumulang 65 milyon ang pinagsama-samang halaga ng nakumpiskang sabu at marijuana sa panahong ito. Bilang panghuli po ay muli hinihikayat natin ng ating mga kababayan na sumunod sa minimum health and safety protocols tulad ng pagsusot ng mask, pag-oobserba ng physical distancing at pag-iwas sa mass gathering. At naglabas din tayo ng kautusan sa PNP, sa Joint Task Force COVID Shield,
sa bagong polisiya na ilabas ng IATF na kung saan sa bagong polisiya mas madali na para sa mga nakatanggap ng 2 kumpletong bakuna ang paglalakbay. Kaya iniinganyo natin ang mga kababayang magpabakuna upang makapagsimula na tayong mamuhay sa bagong normal. Yan lamang po, Mr. President. Magandang Salamat, gabi po. Secretary. Ayan. Del, it's your turn. Yes, Mr. President. Can I have my slides, please? Mr. President, ang aking pangurat ay tatlo, status ng returning overseas Filipinos, DNDAP vaccination rollout at saka yung update ng Taal Volcano. Dagdag po doon sa mga inulat kayo na ni Secretary Doque at saka ni Secretary Anyo. Next slide, please. Ito po ang tala ngayon ng ating mga bumabalik na overseas Filipino workers at saka yung overseas Filipinos. Ngayong araw po na to ay 1,232,947. Mayroon pong nadagdag na 17,873 mula nung nag-urat ako nung 28 June. Tuloy-tuloy po ito. Ang ating mga tao dyan sa airport ay 20 at 24 hours siya nag-aabang ng mga umuuwing mga Pilipinos. Next slide, please. Ito po yung ulat natin sa yung mga Pilipinong gustong umuwi sa Pilipinas. Hindi pa po sila makaalis dahil hindi pa sila tinatanggap ng mga LGUs dahil nga dito sa variant na to na kumakalat sa Pilipinas. So, ngayon po ay 3,000 pa lang nakakauwi. Meron pang naghihintay na more than 4,000. Next slide, please. Ito po yung bilang ng mga DNDAP personnel na nakaroon na ng nabakunahan na 40,059, which is 26% ng population ng AFP. Kanina po nag-usap kami ni Secretary Galvez na kung pwedeng mabigyan natin yung AFP para matapos na po yung lahat ng mga armed forces. Pagkatapos po ng mga active military, ay isusunod naman natin yung mga pamilya nila. Next slide, please. Ito po yung bilang chairman ng NDRRMC, ito po yung mga ginagawa namin para matugunan yung mga pangangailangan ng mga napiktuhan ng pagputok ng Taal Volcano. Next slide, please. Next slide. Ito po yung itong chronology ng pagsabog ng bulkan. Nag-umpisa po siyang may activities noong 9 March. Pero yung volcanic eruption niya ay nangyari noong 28 June. Noong 29 na napansin po natin na medyo foggy itong Metro Manila hanggang Central Luzon. So, noong 30 June ay confirm na yung pagkalat ng sulfur dioxide dito sa NCR at saka adjoining areas. Noong July 1 ay tinaas na po yung alert status to level 3. Mayroon pa siya magmatic unrest. Ngayong araw po na to ay nanatiling alert status level 3 pa rin tayo kasi mayroon pa pong mga pag-activities yung vulkan. So ang recommendation po ng PBOLCS, prohibit entry to Taal Volcano Island. Pigilan muna yung pagpunta sa Taal Volcano Island kasi mataas ang risk ng Barangay Agoncillo at saka Laurel. Next slide. Ito po yung may figure na kanina, sinabi na ni Secretary Doque yung figures nila. Yung pong figure ko rito medyo mataas ng konti dahil siguro may mga bagong nag-evacuate. Pero ito po yung apektadong mga barangay, ito po yung lake, yung blue, yung Taal Island, ito yung caldera. Ito po yung mga barangay, mga bayan na naapektuhan. Sila po yung mga nasa evacuation centers. At present, we have 24 evacuation centers in Batangas. Next slide. Ito po yung actions taken noong pong isang linggo,
29 June ay nag-meeting po kami ng DRMC kasama na yung ibang mga ahensya. At ito po yung mga pinaggagawa namin. Yung OCD po ang nangunguna ng pag-assess ng area, pre-disaster risk assessment. Siya rin na nagbibigay ng mga alert, warning at messages sa mga mamamayan. At saka yung pag-conduct ng regional and local risk assessment, prepositioning of teams and resources, and preemptive evacuation. Ang OCD po naman ang OCD ay nakapagbigay ng 14,500 boxes of hygiene kits, 380,000 pieces of surgical masks, 1,037 pieces of malong, yung parang blanket ito, 2,142 pieces of blankets, and 716 boxes family packs. Yung DOST naman ay nakapagbigay ng 42,185 medical grade cloth masks sa Laurel. Yung DILG kanina po, sabi na ni Secretary Anyo lahat ng ginagawa nila. Yung DSW, na meron silang pre-activated response clusters and augmented food and non-food items to Calabarzon amounting to 39 million pesos. Yung DOH po, nasabi na kayo na ni Secretary Doque, tama po yung mga figure natin dito. Yung AFP, BFP, PCG, PNP, and MMDA, preposition teams and provided assistance in evacuation centers. Yung DPWH, DepEd, DOE, DOTR, DA, PRC, WFP, at saka yung Philippine Disaster Risk Foundation, ay tumutulong po sila lahat sa pag-responde kung ano man mangyayari sa Taal Volcano. Kasi ang prediction ng DOST, baka magkaroon ng mas malaking pagsabog sa mga hinaharap na araw. Next slide. Meron pang isa, yung nawala yung isang ano. Yung sa AFP, yung AFP actions. Ito po yung ginagawa ngayon, basahin ko na lang, Mr. President, mukhang hindi naisali ito. Yung ginagawa po ng AFP, ng Armed Forces dyan tungkol sa Taal, ay assisted the preventive evacuation of affected communities, prepositioned military trucks and support vehicles, deployed a combat group to the municipalities of Laurel and Agoncillo, alerted other disaster response units for immediate deployment, alerted communications team for deployment as may be needed, alerted 5 ready reserve battalions sa Batangas and karating lugar for possible deployment if needed. Established command and control of the second division of the Army has established a command and control somewhere in Fernando Air Base, Lipa City, Mr. President. That's all, Mr. President. Thank you. Thank you, Secretary Lorenzana. We call on Secretary Harry Roque. Updates on the vaccination rollout. Yes, yes sir. Patuloy po tayo sa ating E4 vaccination at gaya po na ating sinabi, lahat po ng ating ginagawang symbolic vaccination ay meron pong dahilan. No? At itong nakalipas na linggo po ay ito po yung mga naganap na mga symbolic vaccination para po sa ating mga E4. Ito po ay sa Valenzuela. Ito po yung minark natin yung 10 million jobs po. No? At nandun po yung ilang mga principals po ng NTF. Next slide, please. Ito pa rin po yung sa Valenzuela. No? Next slide. Ito naman po yung A4 vaccination sa 4A. At ang mensahe po natin dito, syempre, ang 4A po ay yan po yung Calabarzon. Ginawa po natin ito sa Santa Rosa, kasama po natin sa Mayor Arcilia. Dahil ang Santa Rosa po ay nandun po yung maraming mga manufacturing businesses at mga export-oriented industries. No? So, ang mensahe po natin ay kinikilala rin natin ang kabayanihan ng mga nasa manufacturing sector natin, lalong-lalo na yung mga kumikita ng foreign revenues na ginagamit po natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay na inaangkat sa iba't ibang mga parte ng daigdig. Ito po yung nangyari noong 30 ng Hunyo. Next slide, please.
So, ito pa rin po yung ating mga binakunahan at yung mga nakapula po, sila po ay mga workers ng isang microchip company na isa po sa ating leading exports, no? Electronic microchips. Next slide, please. So, nag-turn over din po tayo ng medical supplies sa Iloilo City at yung C-130 po na bumagsak, yun din po yung C-130 na sinakyan natin. Fortunately po, mukhang ibang crew naman yung nandoon pero namatay din po, nakikiramay po. Pero nung nakausap ko po yung ilang crew na sinakyan namin, talagang they're also in shock dahil alam nila na it could have happened to them too. Pero natuwa naman po yung mga Ilonggo dun sa ating dinilang Sinovac vaccine at saka yung mga PPEs at mga ventilators. No? Nagbakuna rin po tayo sa Agoncillo, Batangas sa kalagitnaan po ng pagputok ng Taal at ang mga Metro Manila mayors po ay nag-donate po no, ng suma total 10,000 na dosage ng mga bakuna para po sa mga nasa evacuation center sa Agoncillo, Batangas. Importante po talaga mabakunahan yung mga nasa evacuation centers dahil talaga naman pong nagkakaroon ng siksikan, miski iniiwasan po ng mga personnel ng DOH at nag-i-impose po sila ng social distancing. Ito pa po yung ating pagbabakuna nga po sa evacuation center sa Agoncillo, Batangas. Next slide. At ito naman po, kagabi lang po ito, may programa po ilang mga lokal na pamahalaan natin na nagpapatuloy sila magbakuna hanggang midnight po. No? Dito po sa Quezon City, ang tawag nila ay Bakuna Nights. At ito po ay para sa mga manggagawa na hindi makapagbakuna sa araw dahil nga po sila ay nagtatrabaho. So, ito po sa Quezon City pero nagkakaroon din po ng ibang bakuna nights sa iba't ibang lokal na pamahalaan dito po sa Metro Manila. And finally po, ito po yung kanina no, na pinanggalingan namin ni Sec Duque at ni Sec Dizon. Ito naman po sa isang export processing zone sa Clark. Ito po sa isang factory na nagmamanufacture ngayon po ng PPEs at saka ng mask po. No? Ngayon po for domestic consumption, pero kaya po sila nagmanufacture ng PPE at saka ng mask dahil yung kanilang main brand, Ralph Lauren, siyempre po bumaba yung kanilang minamanufacture. At silmahan po tayo kanina ni Governor Dennis Padilla. So, kanina po, bago pumunta rito, nagkaroon po tayo ng pangatlong pagbabakuna para sa mga seafarers. Gamit po ang Pfizer. Ito po ay para sa ALU naman ALU Labor Union na affiliated po sa TUCP. No? At ang bakuna po ay binigay po ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Bagamat this is upon our request po na bigyan po ng mga Pfizer vaccine nga po yung mga paalis ng mga seafarers. Kanina lang po ito bago tayo pupunta rito sa Malacanang. So tuloy-tuloy pong pagbabakuna natin at meron pong symbolism yung lahat na pinipili nating mga grupo ng A4 na bibigyan po ng bakuna. Yun lang po sa ngayon, Mayor. Thank you po. Salamat. Sal, you have something to say? Sal Panelo. Ginoong Pangulo, magandang gabi po at sa lahat ng mga kasama natin sa kabinete at kay Senator Christopher Bongo. Meron po akong gustong ibahagi sa inyo. Ang katunayan, nag-text po yung barangay kapitan ng 275 dyan po sa Tondo. Kung matatandaan po ninyo, nagkaroon ng malaking sunog dyan. At 138 families ang nawalan ng bahay at sila po ay tumira na lamang doon sa mga tent. Kung matatandaan nyo, yung pinalita ko sa inyo. Nagsalita pa nga si First Lady Hanelet Abansenya sa kanila sa pamamagitan ng video call. At kung saan sila po ay nakiusap na kung maaari sila ay mailipat sa ibang lugar at magkaroon ng permanenteng tirahan. At kayo naman ay karakarakang kayo ay nagbigay ng utos sa GM Judy Escalada ng National Housing Authority na hanapan ito ng mga units. At gusto pong ipaalam po sa inyo na nung July 1 and 2
yung pong 138 na families ay na-resettle na po, na ilipat na sa kani-kanilang mga housing units doon po sa Pulang Lupa, Bulacan. At sinamahan po sila ni Barangay Chairman Teddy Cinco. So lahat pong yon na kung matatandaan po ninyo, binalita natin at pinuntahan po natin, nandun sila sa mga tents lamang ng Jose Abad Santos Elementary School. So nagpapasalamat po sila, Ginoong Pangulo, sa inyong mabilisang pagbibigay ng matitiran po nila at permanente pa. At yun naman pong sa sunog sa barangay ng Project 6, maliban pa po doon sa mga ibinigay ng DSWD at ng opisina ni Senador Christopher Bongo at ng iba pang mga opisyales, nakatakda rin po tayong pumunta ron sa Miyerkules at magbibigay din tayo ng mga ayuda sa kanila sa pamamagitan naman ng mga kaibigan natin na regular na nagbibigay upang makatulong sa pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda sa mga taong ito. At sa Biyernes po naman, meron ding nakiusap din ang Barangay Tumana. Ito po ang isa sa matinding barangay sa Marikina kung saan ito po ay nasa tabi ng ilog na pag bumabagyo at umulan, talagang sila ay halos malunod yung buong barangay. At humingi po rin sila ng tulong at maliban pa doon sa mga tulong na binibigay nila ng ating pamahalaan, itong mga kaibigan natin ay nagpadala rin ng mga ayuda. Kaya sa Biyernes po ay pupunta rin tayo doon. Alas 5 na nga po upang maikalat din yung mga ayuda. Now, gusto ko lang pong maliban po doon sa binigay ko sa inyo report, gusto ko pong mag-react dahil meron tayong nabasang pahayag ng rebelding naging senador. Tapos pakainin ng pamahalaan, nag-stage na po, nakarinig lamang ng putok ay sumurrender na. Na mula ito naging senador, wala na itong ginawa, kundi siraan ng administrasyon, siraan kayo, siraan ang pamilya nyo, siraan si Senador Christopher Bongo, at pilit na inuugnay kayo sa mga di umanong plunderous na mga proyekto ng gobyerno. At meron siyang pinahayag na next week daw ay meron naman siyang ilalabas. At nung sinabi po ninyo na kaugnay naman sa akusasyon ni Senador Manny Pacquiao na inuutos siya sa lahat ng ahensya ng gobyerno na magbigay ng kooperasyon, nagbigay po siya ng pahayag. At medyo nag-react tayo kasi dispalingado na naman yung kanyang mga salita. Sabi niya, kayo daw po ay kaya lakas ng loob ninyo na mag-utos ng kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Samantalang nung kayo daw, at kung natatandaan po ninyo, noong 2016, inakusahan kayo nitong senador ding ito, dating senador, na kayo daw ay may pera sa BPI ng noon, ang sabi niya, 200 milyon. Pero sa kanyang pahayag ngayon ay naging 2.2 billion na. Lumaki ng lumaki ang deposito ninyo. At kung matatandaan po ninyo, ako po ay ang kinuha niyong abogado at inutusan niyo ako. Binigyan niyo ako ng instruction na mag-release ng waiver. Pero sa kanyang pahayag, pinalalabas po niya na hindi kayo nag-release ng waiver. Marami daw kayong alibay. Gusto po nating pasinungalingan yon na meron kayong waiver noong 2016 nung kayo kandidato bilang presidente. At yung waiver pong yan ay inatasan nyo na ilabas kung ano man ang balanse ng iyong pera sa BPI branch dyan sa Ortigas. At kaya lamang hindi mailabas. Pero meron no kayong waiver. Hindi po totoo na wala kayong waiver. Hindi lang siya nakakuha ng kopya kasi yung pong waiver ninyo naging parte ng bahagi ng dokumento sa loob ng bangko and under the bank secrecy law. Hindi basta may bibigay yun nang wala kayong pahintulot. Pero nagbigay po kayo ng waiver and you instructed the bank through my representation bilang abogado nyo na ilabas. Humingi tayo ng certification na ang pera nyo at that time noon ay 16,000 lamang. Na, ito'y saliwat sa kasinungalingan niya na meron kayong 200 milyon na ngayon sa kanyang bagong pahayag ay 2.2 billion pesos na.
At ngayon meron na naman siyang inuugnay na bagong akusasyon na kayo daw ay involved na naman sa korupsyon. Pati daw yan si Senator Christopher Bongo. Nasa katotohanan lang, ito'y dati na po niya itong inilabas. At nagkaroon na ng mga hearings sa Kongreso at ito'y napatunayan. Kung bagay, patuloy pa rin ang paninira ng taong ito at hindi yata ito titigil. Hanggat ito'y, ewan ko kung anong mangyayari dito. Hanggang baka malagnat na lang to sa kanyang kasinungalingan. Kaya gusto ko lang po linawin na hindi totoo na hindi kayo naglabas ng waiver na itinago nyo ang laman ng pera nyo sa bangko sa BPI. Naglabas kayo ng waiver at lumalabas sa record ng bangko 16,000 lang ang pera nyo humigit kumulang doon po sa panahon na nagbigay kayo ng waiver. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Well, si Trillanes, pareha ni Pacquiao yan. They want to, hold power because they must have, may nakita siguro silang magandang oportunidad nila para sa kanila. Well, I leave Trillanes to you. Ikaw na ang bahala sa kanya kung anuhin mo yan. Daldal yan. Hindi naman lumaban ng debate yan. We will call Nograles, Secretary Nograles. Then we'll cap the evening with a talk from Secretary Galvez. Secretary Nograles. Maraming salamat, Mr. President. Maayong gabi sa tanan, sa mga kasamahan natin sa gabinete, kay Senator Bongo. Mr. President, re-report ko lang yung preparations na ginagawa natin para sa inyong State of the Nation address. Bago pa man ang inyong State of the Nation address ay pumunta na po tayo sa iba't ibang mga regions para sa ating pre-SONA, kung saan binabahagi natin sa ating mga kababayan sa bawat region ang mga accomplishments po ng inyong administration per region. At kabahagi na rin po dyan yung pagtugon natin against COVID-19 at syempre pa yung malawakang vaccination deployment natin. So ang ire-report ko po sa inyo yung apat na regions na napuntahan po natin. So we've actually gone to 11 regions na po, Mr. President, at ito po yung ginagawa natin following minimum public health standards, no? Pero nandyan po yung mga representatives from the academe, NGOs, civil society, the youth sector, at syempre yung mga local chief executives at national government agencies. Sinimulan po natin ito sa Caraga region noong April 15. So that's Region 13, dun po sa Butuan City. At bilang inyong Cabinet Officer for Regional Development and Security for Caraga or CORDS, following Executive Order number 70, Mr. President, binahagi po natin doon yung ating mga security and development initiatives. At syempre, patuloy po rin yung infrastructure development, mga bagong kalsada, multipurpose buildings, water system, irrigation, flood control, information and communications utilities, at lalo-lalo na health centers are ongoing in Region 12 because the road to peace is the road itself. May mga essential support din po for our farmers, kasama yung farm inputs, farm equipment, trainings, assistance to farmers, and providing them with adequate resources, knowledge, and capability building. Kaya po, Mr. President, ay nagkaroon ng successful surrender ng 1,264 CTG combatants doon po sa Region 12 at patuloy po yung mga local servisyo caravans doon po sa region. Yan lang po muna, Mr. President. Sa susunod na report po natin next week, yung ibang regions naman po. Salamat, Secretary Nograles. No, finally, si ating to cap the program tonight is Secretary Galvez. Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members, mga kababayan ko, magandang gabi po sa ating lahat. For this evening, we will give some significant updates on COVID-19 vaccination program. Please show my slide.
Mr. President, we have some good news. After 3 days, we had the ceremonial vaccination with Secretary Roque. We already breached the 11 million mark. As of this date, Mr. President, we already breached the 12 million mark. This is the first week that we have 2 million that we have reported for this week. Para sa kalaman po ng lahat, na 5,455,346 ang final tally po na na-administer natin last June. Ito po yung record po natin na sa isang buwan, nakapag-ano po tayo ng 5.4 million. At ngayon, umarangkada na po tayo na higit 1 milyon. 5 araw pa lang po ng July ay nagpapatunay ito na tumataas na rin ang kapasidad ng ating local government units at saka sa ating mga probinsya. Pero po dito sa item number 3, kailangan nating paigtingin ang pagpaparami ng numero ng second dose para tuluyang maibigay ang proteksyon sa ating pagbabakuna. Humihingi po kami ng pasensya na hindi po natin mapigilan ng delay ng deliveries na nakapag-slow down sa ating rollout. Normally po, nadidelay yung delivery natin sa first and last week of the month. I-explain ko po mamaya. We have recorded the highest output during the weekends ngayong linggo dahil sa pagtaas ng capacity ng ibang lugar at pagbibigay po natin ng supply sa ibang mga areas dito sa Visayas, Luzon at saka po sa Mindanao. Nagpapasalamat po tayo sa COVAX, sa US government and the government of Japan for the early delivery schedule of their supplies na pwede natin gamitin para sa vulnerable population. Ang US po magdo-donate po through COVAX ng Johnson & Johnson. More than 3 million po yun. Kung tutusin po natin, Mr. President, 6 million po ang magiging parang equivalent nun kasi single dose lang po siya. We will also discuss our ongoing preparation on risk mitigation on Delta variants. Next slide, please. Ito po ang detalye ng ating pagbabakuna. Mayroon na po tayong nakatala na 17,455,470 doses na nando po sa ating inventaryo. Na-receive mula sa noong Pebrero at 11,967,805 ang naiturok na po nung natin ng July 1. At mayroon po tayo na 9,047,357 na katao at may 2,920,488 na katao na po na nakatanggap ng second dose. We have already activated 4,324 vaccination sites. At makikita po natin na nagdagdag na rin po tayo ng EA1. Ito po yung mga dependents po ng mga healthcare workers. At nakikita po natin na tumataas na po yung second dose natin, malapit na po tayo mag-breach ng 3 million. Next slide, please. Mr. President, ito po ang padating ng mga bakuna. At ang magandang balita po na humigit kumulang sa 16 million na vaccine ang darating ngayong July mula sa Sputnik, AstraZeneca, yung Japanese donation po, yung COVAX, yung Moderna, yung private sector procurement na AstraZeneca, yung Sinovac at saka po yung Pfizer. Ang malaking inaasahan po natin ay ang pagdating ng US donation through COVAX na J&J na 3,024,000 na single shot na parang 6 million doses ang katumbas nito. Ito po ipapamahagi natin sa mga senior citizens at may mga comorbidities. Ang gagawin po namin, nag-usap po kami ni Yusek Kabutahe na sa inyo pong direktiba na magkaroon po ng equitable distribution. Ito pong yung sa COVAX na J&J, bibigyan po natin ang region na at least ang pinakamababa po is 100,000 doses per region para equitable po. And then later on, yung remaining 1.2 million, i-distribute natin po based on the population at sa master listed na A2 at saka A3. Ang pag natanggap na po natin ang lahat po ng mga deliveries natin sa July, humigit kumilong po ito na 16,205,240 doses. At pagka natanggap na po natin lahat ito, by the end of July, ay meron na po tayong 33,660,710 doses. Next slide. At sa August ay umigit kumulang po na 14 million din po ang darating or magiging 47 million lahat by the end of August. Ito po yung mga darating sa atin po, kasama po yung Sinovac na magkakaroon po tayo ng 6 to 7 million,
Yung COVAX, another 4 million. Yung Pfizer, baka tataas po yan na mga 1 or 2 million. And then yung AstraZeneca, yung second tranche po ng private sector LGU procurement na 1.17. At ang Moderna, more or less mga 1 million to 2 million po. Next slide, please. Kaya lang po, may mga tinatawag po tayo na mga lean weeks o yung tinatawag na medyong tagtuyot na, na tinatawag natin na mga araw na napakahirap po ng supply during the first week and last week of the month. Nangyayari po dito, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na lean days dahil kasi po during the first day of the day of the month, nagkakaroon po sila ng tinatawag na preparation for deployment. So nagde-deploy po sila sa mga second week pa po. And then yung last week nangyayari, nagkakaroon po sila ng inventory at nagkakaroon ng redeployment yung mga manufacturer. So ang nangyayari, ang ating mga vaccine dumadating po during the second week, third week or fourth week ng buwan. Next slide please. Makikita po natin na pataas na po at dublado ang ating mga targets. We never thought na makaya po natin ang 5 milyon para sa month po ng June. Bagkus sumobra pa ito na nagkaroon po tayo sa June, kung makita po natin, ang June po natin ay sa 5,455,346 po ang ating total. At nakikita po natin na umarangkada po tayo talaga dito sa data ng July, na within 5 days ay meron na po tayo na 1,264,101 doses. At nakikita po natin na yung record natin from March to July, nakikita natin na pataas na dumodoble ang ating mga numero. Next slide please. Sir, ito po yung based yung sa instruction nyo po, na nakita po natin, ito po yung mga doses na binibigay natin sa mga region. So kung makikita natin yung capacity po ng ito tinitingnan natin, binabasihan po natin ngayon, yung mga weekly capacity ng ating mga regions. Nakikita po natin sa NCR, na ang NCR pinakamataas, na nakakagawa sila ng 691,000 per week. And then yung 4A, ngayon tumaas din po na 350,000 per week, at Region 3, at nakikita po natin na ang Region 10, CAR, Region 5, Region 9, and Region 6 at saka Region 8 ay nabibigyan na rin po natin ng mga matataas na doses. So ito po, gagawin po natin na talagang yung ibang mga regions na nakita natin nagkakaroon po ng surge, Mr. President, ay bibigyan po natin ng mga doses. Lalo na po na ngayong July, 16 million na po ang darating. Next slide please. So ito po ang ating sa ating papagsaliksik na talagang nakita po natin na pwede po nating sabihin na makokontrol natin at mape-prevent ang virus-linked death through vaccination. Sinasabi po ng director ng US na CDC na 99.5% people died from the past 6 months are those unvaccinated. So totoo po yung sinasabi nila Sec Duque na less than 1% ang talagang namamatay pagka once na nakita natin yung sinasabi po ni Sir Eric Domingo na less than 1% po ang namamatay doon po sa mga tinatawag nating mga vaccinated na full doses. So ang panawagan po natin sa ating mga kababayan, magpabakuna po tayo at tapusin po natin ang second dose. Yan lang po, Mahal na President, ang aming report para sa inyo po. Salamat, Secretary Galvez. May babasahin lang ako para sa lahat. Again, this is a warning and you know how it is. When you are caught, you are arrested and you are detained and you have to answer the charges in court. The illegal sale of COVID-19 vaccines. It has come to my attention that a health worker was arrested by the NBI for alleged unauthorized or unlawful sale of Sinovac vaccines. This comes after a report a few weeks ago about vaccination slots being peddled by some unscrupulous individuals in Mandaluyong City. This is very alarming. We condemn these acts and we will not allow perpetrators to go unpunished.
I order every relevant authority to investigate this matter thoroughly and press charges accordingly. Again, let me reiterate to everyone, the COVID-19 vaccines given by the government are not for sale. They are given to our poor people for free. Not only to the poor, but to the rich, should they opt to have vaccinations in the vaccination centers. Mag-warning lang ako sa mga huwag ninyong pilitin ninyo. Alam mo, pag medisina, I'm extra sensitive sa mga ganon. Lalo na you deprive, bilihin ninyo. Ang walang pera, yung mahirap ang maalisan ng whatever the opportunity or for the slots taken away. Huwag ninyong gawin yan kasi nag-warning lang ako. Huwag ninyong gawin. Kaya ng droga. Huminto kayo. Sinabi na sa inyo do not wait for the day on its 25th hour when the hand of the clock shall strike for the bells to toll to sound your knell of grief. Usually, ang araw is 24. Do not wait for the 25th hour on that day because it may be yours. Wag na wag ninyo kasi extra sensitive ako dyan. Lalo na, lahat alam yan. Lalo na yung para sa mga tao, sa lahat. Ilang porsyento lang dito ang mayaman. Sabi ka lang about 4%, 3%, 6%. Lahat yan, puro mahirap. Tayo, saan tayo magkuha? Wala man. Hindi ka makabili. You're not allowed to buy. The government will take care of that. Kasi kayong mga mahirapan kayo. So, do not press your luck too far. You might regret it. Warning ko lang sa inyo yan. Maraming salamat sa inyong pagkinig sa programa at magandang gabi po sa inyo lahat.